Mga ka-native, pag-uusapan natin ngayon kung bakit nga ba malakas pa rin ang kitaan ko dito sa pag-aalaga ng manok. Ilang taon na, hanggang sa ngayon, malakas pa rin. Yung unang-unang rason ko dito ay dapat wag maghalo-halo palagi ng mga manok, no? Wag lahat ihalo kasi may mga buyer tayo na ayaw ng chop suey, no? Ano ba yung ibig sabihin ng chop suey? Ibig sabihin, ayaw ng ibang buyer natin na tayo yung gagawa ng sarili nating breed, which is itong PNC hybrids. Yan. May mga taong ayaw nito, meron din namang gusto. Yan. Meron din namang ayaw ng pure breed at gusto ng ganito. No? So, iba-iba yung tao. So, dapat wag natin ihalo lahat. Kasi hindi natin alam kung ano yung gusto ng buyer. Dapat kwarto-kwarto. Sa ilang taon ko na sa pagmamanok, ang malakas lang talaga yung benta. Itong PNC hybrids natin, itong Shamo native, yan, mas malakas to ngayon kumpara dati na pure native lang. Yan, Black Australorp at syempre yung Rhode Island Red, no? Itong apat na to, ito yung mas malakas sa market na affordable. Yan. Dahil nga mas mura sila kumpara sa iba nating klaseng manok, no? Sa mamahaling manok meron din tayo. Yan. Dito sa mga affordable ito 'yon. Dahil ito ang ginagawa pang karne. So, bakit nga ba ako gumawa nitong Shamo native? Bakit nga ba hindi na lang ako naging pure na native na lang? Yan. Sa pure native, meron tayong pure native, which is, yun po yung darag. No? Kaso nga lang kapag pure native tayo, medyo late ma-harvest. Yan. Sila yung parang naiiwan. And sa production, sila din po yung medyo mahina. Pero kailangan natin sila dahil nga masarap yung kanilang karne. Yan. Kasi yung gagawin natin is yung mabilis ma-harvest na klase ng manok at masarap. Yan. Mas malaki po yung hybrids natin kung ikukumpara natin dito sa ating mga yung hybrids natin kung ikukumpara natin sa ating mga pure breeds. Yan. So hybrids po, combination of mga breeds. So ito may lahing Sussex, Decal Brown, Barred Plymouth Rock, may mga Jersey Giant na dugo na rin. Yan, at mga naked necks. Yun po yung kinaganda nitong hybrids. And malakas din pong mangitlog. Yan, perfect ito na ipares sa masarap na karne. Which is yung masarap na karne, in-upgrade natin gamit yung pure Shamo. Yan, tapos pure Shamo na lalaki and native Huluwanon Bisaya na babae. Yan. So, labas niyan, mistisa na. And ipapares natin sa mating PNC hybrids. Yan. Ang mga anak nun, mas maganda. No? Parang masabi natin na parang F1 na siya na upgraded native chicken. Yan. Mas malaki and mas mabilis ma-harvest at masarap. Yun yung kinagandaan doon. Yan. No? So, yung itlog nitong ating mga Shamo native, no, ay kulay puti. Minsan may mga brown din na pinapalabas sila. Yan. Ito, dito lang po yan sila ng itlog. Yan, nalaman naman natin na dito lang sila ng itlog dahil nga pagbagsak ng itlog, no, ay didikit agad yung parang basa-basa sa may lupa. Yan. So, bago pa to. Yan, ito naman, bago din. Yan yung hapon lang po yan dahil nga thrice a day tayo dito nag-harvest. Yun pa, no? Isa pang technique. Dapat, umaga, mga alas 8 or alas 10. Tanghali, alas 12 or alauna. Yan, tsaka hapon, mga 4 p.m. to 5 p.m. Yan, kasi yung iba, meron pang may nangitlog dyan. Dapat, palagi tayo nag-harvest ng itlog natin para iwas cracks, no? So, kapag nag-cracks po kasi yan, hindi pwedeng i-load yan. Kasi nga, papasok din po yung bacteria doon. And sa ilang days, kahit last fertile yung itlog, useless pa rin, mamamatay pa rin yung similya. Yun yung pangit kapag hindi tayo palaging nag-harvest ng ating mga itlog. No? So, palaging mag-harvest ng itlog. And kapag nag-imbak po tayo ng itlog, maximum of 5 days lang po. Yan. So, itong iba na, humahapon na po sila. Lipat naman tayo sa ibang kulungan. Meron tayong darag dito. Yan. Si Dario. Yan. Si Dario ay 3 months old na. Yan. So, 1 month old yan, mahigit, tumitilaok na. Pumapractice ng tumilaok. Mabilis silang mag-matured, pero yung weight nila, sobrang gaan. Yun lang yung pangit dito sa darag. Pero, masarap yung karne. Pero kung farmer ka, hindi ko siya ma-advise na yan talaga yung
dapat nating alagaan kapag, lalong-lalo na kapag nagbi-business tayo ng for meat and egg. Yan. Native po talaga yung ugali nila. Maliit. Yan. Yung kanilang parang kakayahan. Maliit sila. Medyo mahirap ding alagaan kapag yung fence natin ay mababa. No? Lalo-lalo na kapag hindi natin sinanay sa atin. Yan, medyo lumilipad sila ng malalakas. Yan. So, 3 months, ganyan pa lang yung kanyang katawan. No? So, kayo nang bahala. Pang konsumo, the best yan. Pero, for business, hindi ko rin masasabi. No? Kasi nga, matagal po silang lumaki. Yan, masarap lang yung lasa. Yan, no? So, Black Australorp, yan, isa ito sa the best for inasal, itong dalawa. Ang ating Black Australorp and Rhode Island Red. Yan. Malakas sa market. Lalong-lalo na dito sa lugar namin, sa Mindanao. Yan. Yung buyer namin malalayo, no? Davao. Madami sa Davao. May mga taga Zamboanga. Yan, North Cotabato. Yan. So, ito yung ating mga breeders, no? Malakas silang mangitlog. May nakita ako kanina dito, no? May nangitlog sa baba. Ewan ko ba saan na yun. Yan. Yung pinuproduce nila ito is brown eggs. Minsan may nangitlog ng white eggs, pero paminsan-minsan lang. Yan. Ito yung mga lalaki natin. May bago tayong linyada. Yan. Si One Eye. No? So, si One Eye, matagal na yan na breeder natin. Ito yung bagong breeder natin. Yan. Anak ito ng ating late na broodcock na ginagamit dito. Napakaganda. Ito yung pala yung itlog, nakita ko kanina. Oh. Yan. Ito naman yung bago nating linyada. Yan, nagdagdag ako, no? So, palagi akong nagdadagdag dito ng mga bloodlines. So, bakit nga ba tayo palagi nagdadagdag ng bloodlines? Para maiwasan yung inbreeding. Kapag tayo po yung nag-inbreed kasi, no, kahit anumang klaseng manok, yung problema nun ay posibleng may problema sa genes nila, no? Sa ilang months lang, medyo napapansin natin matagal yung growth, no? May mga malalaki din naman, pero merong parang ihid, kumbaga. Yan. So, kahit anong klaseng manok naman, merong mga ganun, parang nabubuli sila. Pero dapat maganda talaga din pong performance, no? Siguro masasabi natin, dapat 95% or 98% maganda talaga lahat ng kanilang mga anak. Yun yung target natin, kaya nagdagdag tayo palagi ng bloodline. So, ito yung ating bagong broodcock. Yan. So, bumababa na siya. Nabili ko to, no, noong December 24. Yan. Pangalan niya si Rasta. Rasta Totoy. Yan. Si Rasta Totoy Bibo. Yun yung pangalan niya. Hindi ko na tinanggal, no? Kasi ngayon yung tanda ni Totoy Bibo, the Rasta Boy. Yan, ito maganda din natin yung ano natin, yung ating broodcock. Ito bata pa to. Yan. Paglipat natin dito sa bagong manukan, maliit pa yan. Yan. Ito naman yung mga Rhode Island Reds natin. Malakas talaga yung bentahan. So, upgrade lang ng upgrade. At para maganda yung materyales. Kasi yung iba talaga na buyer is naghahanap ng mga magagandang materyales. So, itong mga manok natin sa ngayon is good for materials pa siya. So, kayo nang bahala kung halimbawa gusto nyong gumawa ng sarili nyong restaurant habang kumikita sa pag-alaga ng manok. Mag-alaga kayo ng pure breed, mag-alaga kayo ng hybrids natin, and mag-alaga tayo ng Shamo Native. Ngayon, ipapakita ko na naman kayo sa halimbawa gusto nyong i-upgrade yung mga materials yung manok. Yan, syempre pang-upgrade sa ating mga Rhode Island Reds. Yan, show type natin na Rhode Island. Yan, maganda ito. Pasok din sa napaka the best din na sideline natin dito sa manukan. Yan, kasi marami ding bumibili para pang-upgrade ng mga nabibili nilang materyales. Yan, Rhode Island Red na show type. Ito naman yung ating purong darag. Yan, sa ngayon mahal yung presyuhan ng darag sa iba. Nasa 150 pesos yung sisiw na day old to 1 week old. Yan. So dito naman, nabibili nyo ang 2 weeks old na vaccinated na sa lagang 120 pesos. Yan, no? Ang 1 month old nito or 30 to 40 days old nasa 120 to 100 mali pala, 200 pesos to 250 pesos. Yan, no? Pwede yung mabili sa ganung presyo. Kapag maramihan naman, pwede tayo syempre magbigay ng discount.
Yan yung darag natin, no? Medyo iba yung size niya kung ikumpara natin sa heritage. Hindi siya pwedeng ikumpara dito dahil nga pure native chicken yan. And yung mga mga ninuno niyan, no, ay manok labuyo or manok ihalas. No, mga wild chicken. So medyo maliliit yan pero the best yung lasa. Hindi pa ako nakatry niyan pero may mga pinalalaki ako para try nating kainin. Yan. Siyempre, gusto nyo i-upgrade yung mga meat production nyo, malakas din mga itlog, ito yung masasuggest ko talaga. No? Ang ating Jersey Giant. Yan. Malaki yan. The best talaga yung timbang nito. The largest chicken. Yan. No? Gusto nyo namang i-upgrade yung inyong mga native. Yan. Gamit yung mga pure na Shamo. Siyempre, meron tayo yan. No? Dami tayo dito. Halos lahat dito Shamo na. Yan, mga naglalakihan. So, sa mga susunod kong videos, abangan nyo yung ano natin, yung mga parang nasa dulo na ng videos natin. Doon ko ipapakita itong mga higanting manok natin. Bawal kasi sa ipakita, no, sa video kapag dito sa YT. Yan. Kapag nasa simula ng video, bawal siyang ipakita. Yan, mga naglalakihan po yan. No, status nito lahat sila on breeding nung nasa kulungan. Palaging nangingitlog yan, palagi tayo may harvest every batch. Yan, sample nito si Kronos. Mga hindi pa nakakita kay Kronos, gaano kalaki yan, no? Yan, napakalaki po niyan. Yan, ito po ako, no. Height ko po is 5'5" and ito naman yung kulungan. Si Kronos naman ganito kalaki. Yan. Solidong solido. Abot ni Kronos yun hanggang dulo. Yan, kapag siya po ay pinakain natin hanggang dito, abot ni Kronos yan. Tangkad, laki ng katawan.